What up mga solid subscribers, no? So ngayon meron tayong mga papanoorin ng mga updates, no? So very big shout out kay Miss O, no? Kanya po itong papanoorin nating mga video po, no? So guys, si Miss O isa yan sa mga solid talaga, no? So isa yan sa mga certified po talaga, no? Kung meron tayong mga TV Patrol, kung meron tayong mga 24 oras, meron tayong Miss O pagdating po talaga sa SB19 updates, no? Sorry nyo na Miss O, no? Okay, guys, subscribe kayo dyan. So, sa solid po talaga mga updates pagdating po sa ating mahaliman, no? So, guys, ang papanoorin po nating una, ito po, yung debate ni Justin at Ken, no? Tuluyan ng natuldukan. Ano kaya ito, guys, no? So, tara, without further ado, let's all watch this. Debate ni Ken at Justin, tuluyan ng natuldukan. Remember this debate sa pagitan ng dalawang bunso, sina Justin at Ken, kung ano nga ba ang unang pinangalanan ng orange, ang prutas ba o ang kulay? Kung yung orange, tinawag na orange. Reminisce naman natin yung moment. Baka nauna yung orange. Tinawag nilang orange yan. Tapos, pinangalan na nila sa kulay. Bakit orange pinangalan? Ano nauna? Yung orange na kulay o yung orange na pagkain? Oo, no? Kasi dapat green una. Parang ano lang din to eh. Kung ano mas nauna, itlog o manok, no? Bago mag-orange, pag ripe na. Meron bang hinog? Pero bakit nung, meron namang green na, matamis eh. Feeling ko nauna yung prutas. Kasi wala namang gamit, bagay na orange, di ba? Kulay orange. Ang mas nakakatawa pa dito ay kung si Justin was sticking to the topic, etong si Ken naman ay kung saan-saan umaabot, nadamay pa pati ang puno. Pero parang nauna itong orange. Putos muna bago puno. Nagalit na. Sasapak ko to si Ken eh. Sasapak ko to eh. And with this post from Merriam-Webster, the word orange was the word for the fruit before it was the word for the color, ay muling naalala ng 18 ang debate nila Justin at Ken, pero ngayon natuldukan na. At siguradong hindi na masasapak ni Justin si Ken. Putos muna bago puno. Sasapak ko to si Ken eh. Sasapak ko to. Si Ken, putas muna bago puno. Galit na galit eh. Trigger na. Kasi ate sasagot na. No? So, isa yan sa mga hidden theories, no? Ang kartelo nga ito pag nagsaan talaga. Okay guys, punta tayo sa next video. Ito na po yung, I think, controversial na, okay? Nilampaso ng international achievements ng mahalima. Nakapagtataka talaga how they can't celebrate the achievements of their girls without comparing it to SB19 at ipamukha pa sa 18. Tulad okay na true teller lang ba madulong tao TC saya, okay? Basahin mo na ito guys, na okay? Reality check. True teller lang ng mga dululong tao OT6, okay? The difference between Beanie and SB19 is the power ng masa, okay? You will never get Blooms caught pleading for people to gawa sa streams, views, posts, Beanie, isn't it? Okay. 18 can't even get their rank. Okay. lang nitong post ng isang walis. Ang sabi, binabasa ko meron palang mas clear. You know the difference between Beanie and SB19? It's the power ng masa. You will never get Blooms caught pleading for people to work on their streams, views, especially votes. Beanie got 1 billion streams so easily. 18 can't even get their rank stable sa Yusen kahit magmakaawa. Who's purely just hype now. Nakaka-trigger man ito pero nakaka-proud naman ang naging reply ng isang 18 na walang maraming salita. He just dropped these facts. He replied, but your idols haven't achieved Billboard Hot Trending Songs chart. Bazinga peaked at number 1 for 7 weeks and surpassed BTS Butter. Billboard World Digital Song Sales number 8 for Gento. Billboard World Digital Song Sales number 1 for Damn. Billboard Top Social 50 chart peaked at number 2. Billboard Fan Army 2 years in a row winner 2023 to 2024 and actually guys, to tell you the truth, sa sobrang daming achievements na ating mahalima, hindi ko na matandaan talaga yung iba, no? Ganun ka-solid yung achievements nila guys, ganun siya kanan, hindi ko na matandaan halos yung iba po talaga. Many more. Now regarding sa power ng masa, yes, it definitely exists at kitang-kita yan sa streaming.
And yes, their girls caught the attention of masa. Pero tandaan na yan ay depende lang sa panahon, depende sa uso, at depende sa kanilang gusto. Look at what's happening to their latest track kung nandoon pa ba ang power ng masa. Now compare that to them na hindi pasok sa taste ng masa pero nasa likod naman ang isang loyal fandom. Na-achieve lang naman ito ang pagiging first ever Filipino song to rank number 1 in the world digital song sales chart against songs from big international artists. At hindi man ito pasok sa taste ng masa pero nakakuha naman ng sakto-saktong attention from the casuals, which helped SB19 achieve another history in the whole music industry, at yan ay ang ma-sold out ang Philippine Arena in less than 7 hours. So there you go, kung may achievements ang inyong mga idols, just celebrate and be thankful. Huwag ng mga pitbahay para hindi malampaso ng wala sa oras. Correct, no? Sang-ayon ako dun sinabi ni Miss O, no? Kung may achievements ang ating mga idol, yung mga, yan, sila, no? Hayaan na lang natin sila na ma-achieve nila, no? Huwag na tayong makisali, huwag na tayong makigulo sa mga mangyayari, no? Huwag tayong mandamay na po ng ibang mga grupo, no? Kasi, for me, this is just my own opinion, iba yung atake na ginagawa ng BINI, iba rin yung atake na ginagawa ng SB19, no? Magkaiba sila ng target, For me, this is just my own opinion. Pero kasi yung observation, kung alam niyo naman ako, I've been watching P-pop groups, P-pop, kung paano umangat yung P-pop community talaga, no? Way back before pa po talaga, no? As in, nung nagsisimula pa lang siya, guys, andun na po talaga si Point of Bets. Alam niyo yan, sa mga solid subscriber ko, alam niyo yan. Andun na ako, guys, no? Nagsisimula pa lang, nung umusbong na, and then ngayon, namamayagpag na, no? Andito pa rin tayo sa Point of Bets, sumusuporta pa rin tayo sa mga P-pop groups natin, no? And kaya, alam mo yun, almost kabisado ko na or alam ko na kung paano yung atake ng bawat P-pop groups, And yun nga, ang nakita kong atake ng, or sabihin nating strategy, yan, pinakamagandang term, strategy ng BINI at SB19 is magkaiba po talaga, no? Ayoko na lang i-discuss, I think sa ibang video na, kung gusto nyong i-discuss ko yun sa ibang video na, pero siguro hindi dito, kasi pag nagbanggit ako, I'm pretty sure, guys, meron akong ma-harm na mga tao, meron akong masasaktan na kung ano man, no? Kaya mahirap pong magsalita, no? Ayoko na rin naman i-divide yung mga tao, no? Gusto ko sana is or gusto natin, I'm sure hindi lang ako, gusto natin na yung P-pop community, P-pop fandom talaga is magkaisa po talaga, no? Lahat naman po hangad po talaga yung gano'n. Lahat tayo hangad yung ano. Pero kung may ganto at ganto pa rin nangyayari, no? Baka dumating yung point na yung mga mismong mga gustong sumama sa fandom or maki-idol sa mga idols natin, no? Baka hindi sila sumama kasi isipin agad nila is, ay, ganito pala dito pag sumali sa fandom nila or pag in-idol ko to, ganito pala ang mangyayari, no? Huwag naman saan dumating sa point na yun, no? Pero ulitin ko sa inyo, guys, hindi dapat sila kino-compare. Unang-una, yun, iba nga yung strategy ng BINI kung paano sila mamahalin ng tao. Iba rin yung strategy ng SB19 kung paano sila mamahalin ng tao. Yung target market ng SB19 at BINI magkaiba rin, guys. And although na alam natin, guys, no, pareho silang Pinoy, no. And isa ko pa sasabihin sa inyo, yung taste pati yung dance choreographies nila. Yung sa BINI talagang sobrang feminine yung galaw nila talaga, guys, as in, no, to in a simplest term, pambabae po talaga yung steps na ginagawa nila, no. And then yung sa SB19 talagang panalaki, guys, brusco yung mga steps nila, no. So doon pa lang, guys, may kita mo na iba yung atake nila, no. Iba yung atake nila sa nila, no, bawat isa, no. Kaya hindi mo sila pwede i-compare, hindi mo pwedeng i-compare yung achievements nila, no. Pwedeng yung etong mga ganitong klaseng awards is talagang ganito yung klaseng taste na music, itong awards naman to, ganito yung mga klaseng taste na music, no. So iba-iba siya, guys, Iba-iba po talaga siya, guys, no. Kaya wag natin i-compare, wag natin ihambing, wag natin pagbanggain yung dalawa kasi ang imposibleng mangyari talaga, guys, na alam mo yun, na mag-away yung dalawa mismo, like SB19 and BINI members nila, no? Kasi alam nila sa sarili nila, guys, na pareho silang P-pop, no? Tapos tayong mga fans or yung mga fans mismo yung nag-aaway, di ba? Parang nakalungkot. I'm pretty sure, guys, nalulungkot yung BINI and SB19, no, na may ganitong klase nangyayari, no? Diba? Kasi magkaibigan sila, pero yung mga fans nila is nagkakagulo, no? So wag natin dagdagan, wag nating hayaan na
kung ano man ang mangyari, no? Hayaan na lang natin yung achievements nila, hayaan na lang natin yung kanilang mga naaabot na yun, mga goals, no? Hayaan na lang natin na yun yung mag-ingay para sa inyo, no? 'Di ba? Kumbaga alam niyo nga, action speaks louder than words, no? 'Di ba? So, ayun lang. I hope na matigil na to, maunti-unti na to, no? Wag na tayong bumakod po, wag na tayong mamakuran sa ibang tahanan, no? Hayaan na lang po natin sana na mahalin natin yung ginagawa and appreciate natin yung ginagawa ng kapwa natin Pinoy. Yun lang. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood ng aking video, no? So, this is Point of It signing out. Peace. Let's see.